Hello po! Payapaan po ang sumasa inyo sa pangalan po ng ating Panginoong Yesus. Magandang gabi po. Payapaan po ang sumasa inyo. Ang ating pong topic is curse and mock to God and father and mother is not to save or is not to inheritance the kingdom of God. Yun po yung ating paksa, yun po yung ating topic. Ang manungayaw sa Diyos, namumusong at lumait sa kanyang ama at ina, o hindi po magmamana ng kaharian ng Diyos. Ayun pong sabi ng Panginoong Yesus. Ayun, yung mga lumalait po ng kapwa o ng mga ama at ina at lumapastangan sa Diyos, nanungayaw, hindi po magmamana ng kaharian ng Diyos. Yun po yung ating paksa, yun po yung ating topic. The curse or mock of God and father and mother, not to inheritance the kingdom of God, or not to save. Ganun po yung ating paksa in English. Hindi po magmamana ng kaharian ng Diyos, ang manungayaw sa kanya, sa Diyos, at saka yung namumusong, yun po yun sa Tagalog. Yun po yung ating paksa. At saka yung manungayaw sa mga tao, sa kanyang nanay at tatay, hindi po magmamana ng kaharian ng Diyos. Ganun po. Hindi po magmamana ng kaharian ng Diyos yung mga nanunungayaw, yung mga namumusong, o yun po, hindi po magmamana ng kaharian ng Diyos. Marami po kasing ganyan na hindi pa alam yung salita ng Diyos, yung lumalapastangan sa Diyos. Marami pa niyang, kunyari kilala nila ang Diyos pero mali ang kanilang pananampalataya. Yun po yung ating paksa, yun po yung ating topic. Ito po ang sabi ng Diyos. Kasi yung manungayaw o manlait, yung mapastangan, o hindi po magmamana ng kaharian ng Diyos yun. Ganun po. Kasi meron po mga tao, kunyari nakikilala nila ang Diyos, ngunit kinakaila ng kanilang mga gawa. Palibasa ay mga malulupit at mga masuwayin, sabi ng banal na kasulatan. O yun, kunyari, meron mga tao kasi mga nalalait pa ng nanay at saka tatay o saka ng kanilang kapwa. Yun po yung mga nagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos. Wala po ang Diyos doon sa mga taong ganun. Yung mga nalalait ng kapwa, tumutungayaw sa Diyos o lumalapastangan o lumalait sa nanay, tatay. May kilala po kasi akong ganyan minumura yung kanyang nanay o lahat ng kamag-anak niya, minumura niya. Meron pong ganung mga tao. Kaya ito po yung paksa natin, yung mga nanunungayaw sa Diyos o namumusong o lumalapastangan sa kanyang nanay at tatay o kasama ni rin yung kapwa kasi bawal bawal po yung manlait ng kapwa, yung manungayaw bawal po yun Hindi po magmamana ng kaharian ng Diyos yung ganun. O yun po yung ating paksa. Kunyari, nakikilala nila ang Diyos, pero masama ang kanilang gawa. Kasi pinagbabawal ng Diyos yan yung mga nalalait ng kapwa. Kunwari, nakikilala nila ang Diyos, pero kinakaila sa pamamagitan ng kanilang gawa. Ito po sabi ng banal na kasulatan sa Tito 1:16. Sila'y nagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos, ngunit ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Palibasa ay malulupit at mga masuwayin.
at mga itinakwil sa bawat gawang mabuti. O yun o. Ganun po, kunwari nakikilala nila ang Diyos pero hindi nakikita yung kapangyarihan ng Diyos sa kanila. Nanunungayaw pa sila ng kapwa-tao o lumalapastangan sa kanyang nanay at tatay o namumusong sa Diyos o nanunungayaw. Meron pong ganun mga tao pa eh. Kaya yan po yung ating paksa. Ganun po, meron mga ganyan, mga hidwang pananampalataya eh. Hindi po mamana ng kaharian ng Diyos yung mga ganun, yung mga nalalait ng mga kapwa-tao, ng nanay, ng mga ka-relatives niya. May kilala po kasing ganun. Yung minumura yung kanyang nanay, tatay, kahit sino mumurahin nun. O ganun, merong ganun tao, nagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos. Hindi po magmamana ng kaharian ng Diyos yung mga ganung tao, yung nanlalait ng kapwa at saka yung nanunungayaw sa kanyang sa Diyos, sa nanay at tatay o ganun. Hindi magmamana ng kaharian ng Diyos yung ganun, yung mga nanunungayaw. Ito, basahin ko sa inyo muli sa Tito. Kasi mga nagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos yun eh. Pero hindi naman nakikita yung kapangyarihan ng Diyos sa kanila, hindi nila sumusunod. So, hindi po pinanana ng Holy Spirit yun. Hindi po magmamana ng kaharian ng Diyos yung mga ganun tao. Ito, sabi ng banal na kasulatan, no? Kasi binagawa pa nila yung pinagbabawal ng Diyos. Basahin ko sa inyong muli. Dito pa sa Tito 1:16. Sila ay nagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos, ngunit ikinakaila sa pamagitan ng kanilang mga gawa. Palibas ay malulupit, at mga masuwayin at mga itinakwil sa bawat gawang mabuti. O yun, kunyari may pananampalataya sa Diyos, nagpapanggap ng mga tuwid. Pero palamura, ninumura yung kanyang mga ka-relatives, nanay at tatay niya, o tapos nanunungayaw sa Diyos, o namumusong, o hindi po magmamanang ng kaharian ng Diyos yung ganun. Pati yung nilalait mo yung kapwa, kasi kapwa mo, hindi po magmamana ng kaharian ng Diyos yun. Ito po ang sabi ng banal na kasulatan. Hindi magmamana ng kaharian ng Diyos yung mga ganun, yung mga nanunungayaw, no? Ito, basahin ko sa inyo rito, no? Yung mapagtungayaw, manlulupig, yun po yung mga manlalait na namumusong, ganun. Yun po, ito sabi ng banal na kasulatan, no? Pero ito, marami yung hindi magmamana ng kaharian ng Diyos, oh. Kasama rito yung mapagtungayaw ni ang manlulupig. Yun po yung manlulupig, yung mapagtungayaw, yung mga manlalait po ng kapwa yun. Hindi po magmamana ng kaharian ng Diyos yun. Ito, basahin ko po sa inyo rito sa sa unang Korinto 6, 9 hanggang 10. O hindi pa ganinyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? O yun, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos yun eh. Yung mga lumalapastangan sa tao, sa ka-relatives niya, o sa mga tao, yung tinutungayaw niya, nilalait, o hindi po magmamana ng kaharian ng Diyos. Kasi may kilala po ako niyan, minumura yung kanyang nanay at tatay, pati mga ka-relatives niya. O pati nga sa kapwa-tao niya, ganun din. Pagka alam niyang kayang-kaya niya, o mumurahin niya yun, kahit na hindi niya kamag-anak. O hindi po magmamana ng kaharian ng Diyos yung mga ganun tao. Pati yung namumusong sa Diyos, o nanunungayaw sa Diyos, hindi po magmamana ng kaharian ng Diyos. O basahin ko sa inyong muli. O hindi ba kayo ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya, kahit ang mga mapakiyapid, di ang pananamba sa Diyos-Diyosa, ni ang mga nangangalo niya, ni ang ng bababae, ni ang mga nakikiapid sa kapwa lalaki, ni ang magnanakaw, ni ang mga masakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mapagtungayaw. Ayan o, yung mapagtungayaw kasama po sa hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Ni ang manlulupig ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. O yun po yung ating paksa, yung mapagtungayaw, manlulupig. Yun po yung mga nanunungayaw, mga nalalait ng kapwa. O yun po yung topic natin. Hindi po magmamana ng kaharian ng Diyos.
the curse or mock to God and other, o not to inheritance the kingdom of God. Ganun po. Yung mga gumagawa ng panlalait sa kapwa at sa nanay tatay niya, ganun, hindi po magmamana ng kaharian ng Diyos. At yun po ang sabi ng banal na kasulatan, sabi rito, o puputulin ko po ang basa, no, para maintindihan nyo. O hindi ba ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos, ni ang magpagtungayaw, ni ang manglulupig, o hindi magmamana ng kaharian ng Diyos ang mapagtungayaw, ni ang mga manlulupig. Yun po yung mga nanlalait ng kapwa, tapos nanunungayaw sa Diyos, namumusong, o hindi po magmamana ng kaharian ng Diyos yun. Hindi ko na binasa yung iba para maintindihan nyo, kasama kasi sa hindi magmamana ng kaharian ng Diyos, yung mapagtungayaw, yung nanlulupig. Sabihin mapagtungayaw, mga namumusong yun, mga nalalait ng mga magulang, mga kapwa-tao, o sa Diyos, nanunungayaw, ganun. O hindi magmamana ng kaharian ng Diyos po yung mga ganun. Sabi po ng banal na kasulatan. Kasi ang sabi ng Diyos, no, ganito po, oh. Sabi po kasi ng Diyos, ibigin natin yung ating kapwa, o di ba, dagaya ng ating sarili, o kung nilalait natin, o yung kapwa natin, o hindi tayo magmamana ng kaharian ng Diyos, isa tayo sa ganun na hindi magmamana ng kaharian ng Diyos kung ginagawa po natin yun. At saka yung minumura mo yung ka-relatives mo, nanay, tatay mo, o hindi magmamana po ng kaharian ng Diyos yun. Ito po ang sabi ng banal na kasulatan. Kasi utos po ng Diyos, ibigin natin yung ating ama at ina. Itong sabi ng banal na kasulatan sa Efeso 6:1. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon. Sapagkat ito'y matuwid, igalang mo ang iyong ama at ina na siyang unang utos na may pangako upang yumaon kang mabuti at ikaw ay mabuhay ng malaon sa lupa. O yun, o, sabi rito, igalang natin yung ating ama at ina. O meron kasi mga lapastangan sa nanay, tatay, di ba? Minumura yung kanilang nanay, minumura yung kanilang mga kapatid. O merong ganun pong tao eh. Kasi nakikita ko po yan. Yung mga hindi po magmamana ng kaharian ng Diyos yun. Pati yung nanunungayaw sa Diyos. O ganun po, yung lumalapastangan sa Diyos. O basahin ko sa inyong muli. Yun yung ating paksa, no? Yung mga nanlalait, nanunungayaw sa nanay at tatay, o at sa Diyos, o namumusong, yun po yung ating paksa, hindi po magmamana ng kaharian ng Diyos yung ganun. Ito basahin, pati na rin yung lumait sa kapwa, kasi covered yun ng doctrine ng Panginoong Yesus eh. Kasi pinagbabawal ng Diyos yung manglait ng kapwa, di ba? Sabi. Itong basahin ko sa inyong muli. Dito po sa Efeso 6:1-3. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo yung ama at ina na siyang unang utos na may pangako upang yumaon kang mabuti at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. O yung utos ng Diyos eh, igalang natin yung ating nanay at tatay, yung ating ama at ina. Yun, pagka ninalait mo yung nanay at tatay mo, o hindi ka magmamana ng kaharian ng Diyos yun. Yun po yung, ito po yung unang paksa po natin, tungkol muna to sa mga kapwa at sa kananay. Mamaya na po yung pamumusong sa Diyos, yung panunungayaw sa Diyos. Uunahin ko muna yung nalalait sa kapwa at saka sa tatay at sa kananay. Hindi po magmamana ng kaharian ng Diyos. Yun po yung sabi ng banal na kasulatan, di ba? Kasi sabi nga, igalang mo yung ama at ina eh. Sabi ng banal na kasulatan, di ba? O kung manunungayaw ka sa tatay at nanay mo, mumurahin mo, o kasi may ganung tao eh, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos po yung ganun. Yung gumagawa ng ganun. Ito pong sabi ng banal na kasulatan, no? Kasi utos ng Diyos, ibigin natin yung
igalang natin nanay at tatay natin. Kasi may mga taong minumura yung kanilang nanay at saka tatay, pati kanilang mga kapwa-tao. Meron po mga ganyang tao nagpapanggap silang nakikilala nila ang Diyos. Ito pong sabi ng banal na kasulatan sa Proverbs, Kawikaan 23:22. Dinggin mo ang iyong ama na naging anak ka, at huwag mong hamakin ang iyong ina kung siya'y tumanda. O yan o, huwag mo raw hamakin ang iyong ina pagka siya'y tumanda. Merong mga anak, minumura yung kanilang nanay at tatay. Meron akong kilalang ganyan eh. Kaya yan po yung ating naging paksa, naging ating topic. Para kung mapanood nyo to, o baka magbago. May ganun pong tao. Minumura yung kanyang mga kapatid, minumura kung sino, o merong ganung nanunungayaw, mga nalalait ng kapwa. Pagka alam niyang kaya niya, o mumurahin niya yun, lalaitin niya yun. Merong ganun po. Yun, mga taong ganun, hindi po magmamana ng kaharian ng Diyos. Sabi ng banal na kasulatan. Sabi sa unang Korinto 6:9, di ba? Kasi utos ng Diyos igalang natin yung ating ama at ina eh. Di ba? Sabi ng banal na kasulatan. Ito, basahin ko sa inyong muli rito. Sa Kawikaan 23:22. Dinggin mo ang iyong ama na naging anak ka, at huwag mong hamakin ang iyong ina kung siya'y tumanda. O yun o, huwag mong hamakin yung ina pagka siya'y tumanda. Kasi may mga taong minumura yung kanilang nanay at tatay, di ba? O yung ganun, may ganun. O kaya inaral ko po ito sa inyo para maiwasan nyo po yung ganun, yung laitin mo yung nanay tatay mo, murahin mo, pati kapwa mo, para maiwasan mo yung mga ganung kasalanan. Kasi ang gusto ng Diyos, yung hindi tayo magkasala, di ba? Binasa ko, may aral na po akong ganun yung gusto po ng Diyos kasi yung wag tayo magkasala eh. Kaya yan po yung naging ating paksa, naging topic para makaiwas po kayo sa kasalanan, no? O di ba? Ang kasalanan pagsalangsang sa utos. Yung tipan ng Diyos, sumpaan yun sa tao. Sumpaan yan talaga ang batas ng Diyos. Pag sinunod mo yung utos, maliligtas ka. O pagka hindi ka maliligtas. Gaya nagsumpaan ang Diyos kay Abraham, di ba, mamanayin niya yung lupa, tinupad niya yung utos, minana ng kanilang mga lahi, tumupad siya sa tipanan sa sumpaan ng Diyos, tumupad si Abraham, kaya minana nila yung lupain, pararamihin niya ang lahi, yun, kasi sumupad siya. Ganon din po tayo ngayon, pag sumunod tayo sa utos ng Diyos, tayo po yung maliligtas, ganon po. Kasi yung tipan, kasunduan po yung tipan sumpaan yun Pag sumunod ka, yun po yan talagang batas. Ang paggawa po kasi ng mga batas kasunduan yan tas lalagyan ng kasulatan, pipirma. Yun po ganun po yung paggawa ng batas, yung kasunduan ng maraming tao, tapos pipirma ng presidente, basta't mabutit matuwid, yung batas yun. Hindi mo lalabagin yun. Yung pag tumupad ka sa batas, sa utos ng Diyos, maliligtas ka. Ganun po yung paggawa ng batas. Bagamat ang pakikipagtipan ay gawa lamang ng tao, pag pinagtibay, sino may hindi mapapawalang kabuluhan. Ganun po yun. Yun po yung paggawa ng batas. Yung utos ng Diyos, yun po yung batas. Pag sumunod tayo po yung maliligtas. Ganun po. Kasi utos ng Diyos, na ibigin natin yung ating nanay, ganun, tapos igalang natin. Ito sabi ng banal na kasulatan, kaya pagka hindi mo ginalang yung nanay at tatay mo, hindi ka maliligtas. Itong sabi ng banal na kasulatan.
Sa may 21. 21 ng 17. Dito po sa Exodo. Ito po sabi ng Diyos sa sa may Exodo 21:17. At ang lumait sa kanyang ama o sa kanyang ina ay papatahin walang pagsala o papatahin walang pagsala sa lumang tipan. Sabi ng Diyos yung lumait sa kanyang nanay at tatay, sabi rito. O sabi rin sa bagong tipan, ganun din. Kaya kailangan igalang natin yung ating nanay at tatay, pati ng ating kapwa. Papatayin yun, sabi ng Diyos dito, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos yun. Sabi sa unang Korinto, di ba, yung manlulupig, mapagtungayaw, o hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Kaya po ito yung naging paksa natin para igalang natin yung ating mga nanay at tatay. Mahalin po natin, ganun. Kasi merong, sabi nga, dinggin mo yung ama na naging anak ka at huwag mong hamakin ang yung ina kung siya'y tumanda. Kasi nga may mga taong kahit matanda na yung nanay nila, minumura. Meron mang ganyan tao eh. Nagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos. Miski ang kapwa nila, minumura nila eh, yung mga ka-relatives niya. Meron pong ganun tao, nagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos. Basahin ko sa inyong muli. Dito sa Exodo 21:17. At ang lumait sa kanyang ama o sa kanyang ina ay papatayin walang pagsala. O papatayin walang pagsala. Sabi rito sa lumang tipan sa Exodo, yung lumait sa kanyang nanay at tatay. O ganun po. O ganun. Kaya kailangan igalang natin yung ating nanay at tatay, igalang natin, ibigay natin, hindi natin lalapastanganin sila, pati yung kapwa natin, gano'n. Sabi nga, dinggin mo yung ama na naging anak ka, at huwag mong hamakin ng yung ina, kung siya'y tumanda. O yun, mamali natin yung ating mga nanay, tatay, mga kapatid, kasi nga, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos, yung mga manglupig, kapag tungayaw, yung mga manlalait, di pa magmamana ng kaharian ng Diyos yan, ma-impyerno po yun. Mali ang kanilang pananampalataya kasi meron mga ganyang tao. Kaya yan ang naging paksa natin. Para kung marinig nila, magbago sila ng ugali. Ganun po. Itong sabi ng banal na kasulatan naman, dito naman sa Mateo, sa bagong tipan, sabi ng Panginoong Yesus dito sa bagong tipan, dito po sa bagong tipan to, sabi ng Panginoong Yesus sa Mateo 15:3. At siya'y sumagot, sinabi sa kanila, bakit naman kayo nagsisilabag sa utos ng Diyos? Dahil sa inyong salit-saling sabi, sapagkat sinabi ng Diyos, igalang mo yung ama at ang yung ina. At ang manungayaw sa ama at sa ina ay mamamatay siyang walang pagsala. O mamamatay na walang pagsala, yung lumait sa kanyang nanay at tatay, yung lumapastangan. Sa lumang tipan, bagong tipan, o kailangan mali natin yung ating nanay, tatay, huwag natin pong mumurahin yun. Igagalang natin sila, o susundin natin yung kanilang mga utos. Kasi yun po ang sabi ng Diyos, upang ikay mabuhay na malaon sa lupa. Sabi ng banal na kasulatan, di ba, sa Epeso. O basahin ko sa inyong muli, Sabi ng Diyos dito, sa bagong tipan, sa Mateo 15:3. At siya'y sumagot at sinabi sa kanila, bakit naman kayo nagsisilabag sa utos ng Diyos? Dahil sa inyong salit-saling sabi, sapagkat sinabi ng Diyos, igalang mo yung ama at ang yung ina. At ang manungayaw sa ama at sa ina, mamamatay siyang walang pagsala. O mamamatay na walang pagsala yung mga tao na lalait Nalalait ang nanay, tatay, ng kapwa. Kasi bawal po sa Diyos yun, yung maghamakay mo yung
kapwa mo. Kasi utos ng Diyos, igalang natin yung nanay natin. O, digin mo yung ama na naging anak ka at huwag mong hamakin ang yung ina kung siya'y tumanda. O, igalang, sabi rito naman sa Epeso, eto sa Epeso, igalang mo yung nanay mo upang ikaw'y mabuhay na malaon sa lupa. Ito sabi sa Epeso. Ito po sa Epeso 6:2. Igalang mo yung ama at ina na siyang unang utos na may pangako upang yumaon kang mabuti at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. O yun o. Igagalang natin, mamali natin tatay natin, saka yung kapwa. Hindi mo lalaitin totoong ngayawin kasi may mga tao mapagtungayaw eh. Yung mapanglait. O may ganun tao eh. Kaya yan ang naging paksa natin. Hindi po magmamana ng kaharian ng Diyos yung mga lumalait ng kapwa. Kasi nga, sabi nga ng Diyos dito, sa Roma, huwag kang padaig sa masama, kundi dagin mo ng mabuti ang masama. O ganun, sabi sa Roma, di ba? O kaya huwag mong gaganti ng masama ang masama, sabi ng banal na kasulatan. Ito po sa Roma, no? Sabi rito, huwag mong gaganti ng panlalait ang panlalait, sabi ng banal na kasulatan, di ba? Ito sabi ng Diyos sa Roma 12:17. Huwag kayong magbayad kanina man ng masama sa masama. Isipin niyo ang mga bagay na kapuri-puri sa harapan ng lahat ng mga tao. Ayun, oh. Huwag mong babayaran, halimbawa, nilait ka, o babayaan mo na lang, huwag mo nang ganti ng panlalait, sabi ng banal na kasulatan. Ay dito po sa Roma 12:21. Huwag kang padaig sa masama, kundi bagkus dagiin mo ng mabuti ang masama. O yun o. Pag nilait ka ng kapwa mo, huwag mong ganti ng panlalait. Yun po yung utos ng Diyos. Kasi hindi magmamana ng kaharian ng Diyos yung mapagtungayaw o yung manlulupig, manlalait. Di po. Pati yung mapagtungayaw sa Diyos, namumusong, kasi pareho po yun eh, yung paghamak, paglait. O hindi po magmamana ng kaharian ng Diyos yung ganon. Ito po sabi sa unang Pedro. Pinagbabawal kasi ng Diyos yun eh, yung manlait, mapagtungayaw, bawal po yun. Isa po yun sa hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Yung manlalait, mapagtungayaw. Ito sabi ng banal na kasulatan po. Sabi sa unang Pedro 3:9. Na huwag ninyong ganti ng masama ang masama o ng alipusta ang pag-alipusta. O yun o, yung pag-alipusta, di ba mga panlalait yun? O bawal po yun. Huwag daw po nating ganti ng masama ang masama, ng alipusta ang alipusta. Kundi ng pagpapala, sapagkat dahil dito kayo tinawag upang kayo'y mangagmamna ng pagpapala. O yun o. Bawal yung kasi yung manlait eh, yung mga alipusta, manungayaw, bawal po yun. Diba sabi ron, ang lumapastangan sa kanyang ina ay dapat mamatay. O hindi mo magmamahal ng kaharian ng Diyos yung gano'n. Basahin ko sa inyo muli dito sa unang Pedro 3:9. Na huwag ninyong ganti ng masama ang masama o ng alipusta ang pag-alipusta, kundi ng pagpapala. Sapagkat dahil dito, kayo tinawag upang kayo magmana ng pagpapala. O yan o. Para magmana tayo ng pagpapala. Kasi nga, huwag nating alipustain yung ating kapwa, yung nanay. Hindi po magmamana ng kaharian ng Diyos yung ganun. Kasi merong tao ng lalait ng kapwa nila, mga ka-relative nila, nanay, tatay nila, ganun. Meron pong ganun tao. Meron pong ganun. Hindi sumusunod sa nanay, tatay. Ito, basahin ko sa inyo muli, no? Hindi magmamana ng kaharian ng Diyos to, no? Dapat siyang mamatay, sabi ng Diyos dito, dito sa Mateo 15:3. At siya'y sumagot at sinabi sa kanila, bakit naman kayo nagsisilabag sa utos ng Diyos? Ayun, no? Bawal tayong lumabag sa utos ng Diyos. O, yung sabi ng banal na kasulatan. Dahil sa inyong salit-saling sabi, sapagkat sinabi ng Diyos, igalang mo yung ama at ang yung ina, at ang manungayaw sa ama at sa ina ay mamamatay siyang walang pagsala. O, mamamatay na walang pagsala. Yung ganon. Sabihin, ma-impair na po yung ganon.
lumalait sa nanay at tatay. O, ganun. Kaya gagalang po natin yung ating nanay at tatay, pati kapwa. Kasi bawal po sa Diyos yun. Hindi po tayo magmamana ng kaharian ng Diyos. Ito naman po yung sa panunungayaw o yung paghamak sa Diyos, no? Ito naman po yung pangalawang topic natin, yung manungayaw sa Diyos. Lumait sa Espiritu Santo. Yung nanungayaw sa Holy Spirit. Kasi alam ng Diyos, no? Kung sumusunod ka sa kanyang utos o hindi. Kasi siya yung nakakaalam ng puso't isipan ng tao kung susunod ka ba o hindi. Ito ang sabi ng banal na kasulatan. Ito po yung pangalawang topic natin sa Jeremias 17. Kasi alam ng Diyos yung, pag alam mo na yung utos, o tapos hindi mo sinunod, o yun, paglapastangan po sa Diyos yun. Paghamak po yung ganun. Pamumusong yung mga ganun. Yun po yung sabi ng banal na kasulatan. Ito po sa Jeremias 9:10. Kasi alam ng Diyos yun kung sumusunod ka sa Kanya o hindi Alam ng Diyos yun kasi siya po yung nakakasaliksik ng puso. Alam niya yung mga haka ng puso at pag-iisip ng tao. Ito po sa Jeremias 17:9. Ang puso ay magdaraya ng higit sa lahat na bagay at totoong masama. Sinong makakaalam? Ako ang Panginoon ang sumisiyasat ng pag-iisip. Aking tinatarok ang mga puso upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kanya-kanyang lakad, ayon sa bunga ng kanya-kanyang mga gawain. Ayun, alam ng Diyos yung haka ng puso, yung mga ginagawa ng puso. Kung kahit walang nakakita sa'yo, alam ng Diyos yun kung sinusunod mo yung utos niya o hindi. Alam niya po yun. Kaya nga yung Diyos alam na ng Diyos alam na ng Israel yung yung utos hindi pa rin sila sumunod sa Diyos Ito sabi ng banal na kasulatan. Alam ng Diyos yun yung sumusunod ka ba sa Kanya o hindi, alam po niya yun. Ito ang sabi ng banal na kasulatan muna dito sa Levitico. Basahin ko muna sa inyo rito yung Levitico. Yung 21. Yung mga lumapastangan sa Diyos. Hindi rin po mamana ng kaharian ng Diyos yun. Yung lumapastangan sa Panginoong Diyos. Dito po. Levitico. Yung ito po sabi ng banal na kasulatan. Sa Levitico 20, 21 hanggang 3. Yung alam mo na yung utos, tapos sinusuway mo pa, o pamumusong po sa Diyos yung kalapastanganan po yun. Ito po sa Levitico 21 hanggang 3. At sinabi ng Panginoon kay Moises na sinasabi, bukod dito, sabihin mo rin sa mga anak ni Israel, sino man tao sa mga anak ni Israel, o sa mga ibang bayan na nakipamayan sa Israel, na magbigay ng kanyang bini kay Molok, ay papatayin walang pagsala. Siya'y babatuhin ng mga bato ng mga tao sa lupain. Aking din ititidig ang aking mukha laban sa taong yaon, at aking siyang ihiwalay sa kanyang bayan, sapagkat binigyan niya ng kanyang bini si Molok upang ihawa ang aking santuaryo at tapastanganin ang aking banal na pangalan. O yun yung pagsuway sa Diyos o kalapastanganan po yun, hindi po yung magmamana ng kaharian ng Diyos. Kasi nga, utos ng Diyos, yung pagka yung binhi ka niya sa lahi ka ng Israel, o bawal kang magbigay ng bini sa tao. Halimbawa, taga ibang lupa, tapos inanakan mo yon o yun, binigay nila
inanakan niya yung taga-ibang lupa, o kalapastanganan po yun. Yun po yung pamumusong sa Diyos. Yun po yung sabi ng banal na kasulatan. No? Kasi utos ng Diyos, sa mga lahi ng Israel, wag silang magbibigay ng binhi sa mga taga-ibang lupa. Isabihin ng binhi, no, yung mga anak po yun. Wag mong aanakan yung mga taga-ibang lupa na bibigyan sila ng binhi. Yung magkakaanak ka sa ibang lahi, o ayaw ng Diyos po nun, nung kapanahunan ni Moises. Kalapastanganan po kasi yun yung sumuway sa utos ng Diyos. Kasi utos sa kanila, wag silang magbigay ng binhi sa mga taga-ibang lupa. Yung binhi po, yung inanakan mo yung ibang tao na hindi sa yung lahi, ayaw ng Diyos po yun. Kaya, sinuway nila yung utos ng Diyos, kalapastanganan po yun sa Diyos. Yun po yung sabi ng banal na kasulatan dito. Kasi utos sa kanila, wag silang magbibigay ng binhi sa wag mong, sabi rito kasi wag nilang dudumihan ng kanilang binhi, sabi ng banal na kasulatan. Sabi ng Panginoon, Kaya yun, pag yung sumuhay sila, kalapastanganan po yung ginawa nila sa Diyos. Yun yung pamumusong sa Diyos, yung sinusuway mo yung utos, tinutungayan mo yung Diyos nun, yun po yung sabi ng banal na kasulatan. O basahin ko sa inyong muli, dito para maintindihan nyo, sa Levitico 20, 1 hanggang 3. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, bukod dito, sasabihin mo rin sa mga anak ni Israel, sino man sa mga tao ni Israel o sa mga tag-ibang bayan na nakikipamayan sa Israel na magbigay ng kanyang binhi kay Molok ay papatayin walang pagsala sa ibabatuin ng mga bato ng mga tao sa lupain. At aking ding itititig ang aking mukha laban sa taong yaon at aking siyang iwalay sa kanyang bayan sapagkat binigyan niya ng kanyang binhi si Molok upang ihawa ang aking santuaryo at tapastanganin ang aking banal na pangalan. Yung pastangan kasi sa Diyos, sa Holy Spirit, hindi po magmamana ng karya ng Diyos yun. Yung paglapastangan sa Diyos, yung alam mo na yung utos, tapos hindi mo sinunod, yun po yung kalapastanganan sa Diyos. Yung tumutungayaw ka sa Diyos, yun po yung ibig sabihin nun. Yung kalapastanganan sa Diyos. O ganun po, ito sabi rin ng aking ginawa sa kanila. Aking sasaktan sila ng salot at hindi ko sila pamamanahan at gagawin kita ng isang bansang malaki at matibay kaysa kanila. At sinabi ni Moises sa Panginoon, kung gayon, mababalitaan ng mga taga-Ehipto sapagkat isinimpa mo ang bayang ito ng iyong kapangyarihan sa gitna nila. At kanilang sasaysayin sa mga tumatahan sa lupain ito, kanilang nabalitaan na ikaw, Panginoon, ay nasa gitna ng bayang ito sapagkat ikaw ay, Panginoon, ay nagpakita ng mukhaan at ang iyong ulap ay nakatindig sa ibabaw ng mga yaon. At ikaw ay nangunguna sa kanila sa isang haliging ulap at sa araw at sa isang haliging apoy sa gabi. Kung iyong papatayin nga ang bayang ito na parang isang tao ay magsasalita nga ang mga bansang nakabalita ng iyong kabantugan. Nasasabihin, sapagkat hindi madadala ng Panginoon ang bayang ito sa lupain na kanyang isinumpa sa kanila, kaya't kanyang pinatay sila sa ilang. At ngayon, idinadalangin ko sa iyo na itulot mo ang kapangyarihan ng Panginoon ay maging dakila ayon sa sinilita na sinasabi. Ang Panginoon ay banayad sa pagkagalit, sagana sa kawaan, at nagpapatawad ng kasamaan at pagsalangsang. At sa anumang paraan ay hindi aaring walang buwang ang may sala at dinadalaw ang kasamaan ng mga ama sa mga anak sa ikatlo, sa ikapat na saling lahi. Ipatawad mo, sinasamo ko sa iyo ang kasamaan ng bayang ito ayon sa kalakhan ng iyong kawaan at ayon sa iyong pagkapatawad sa bayang ito mula sa Ehipto hanggang ngayon. At sinabi ng Panginoon, aking pinatawad ayon sa iyong salita. Ngunit tunay na kung paano ako'y buhay at kung paano napupus ng kalwalitian ng
Panginoon ng buong lupa, sapagkat lahat ng taong yaon na nakakita ng aking kaluwalhatian at ng aking mga tanda na aking ginawa sa Ehipto at sa ilang ay tinukso pa rin ako nitong makasampu at hindi dinig ang aking tinig. O yun o, alam na kasi ng Diyos yun o, yung alam nila yung utos tapos sinuway pa nila Kalapastanganan po sa Diyos yun, yung alam mo na yung utos, tapos hindi mo sinunod o panunungayaw po yun sa Diyos. Pamumusong po yun, panunungayaw. O kasi alam na ng Diyos to kasi siya yung nakakaalam ng puso't pag-iisip yung Diyos Kaya sabi ng Diyos dito, sapagkat lahat ng taong yaon na nakakita ng aking kaluwalhatian at ang aking mga tanda na aking ginawa sa Ehipto at sa ilang ay tinukso pa rin ako nitong makasampu at hindi dininig ang aking tinig. O tanyo, hindi nila dininig yung tinig kasi alam ng Diyos yun yung alam mo na yung utos tapos hindi mo sinunod. Ayun po, pamumusong na sa Diyos yun, panunungayaw po yun sa Diyos. Kalalapastanganan po yun. Hindi po magmamana ng kaharian ng Diyos yun. Kasi ang Diyos na nagsabi rito, tinukso pa rin siya ng makasampu. Kasi alam ng Diyos na nakita na nila alam na nila yung Diyos nakakagawa ng mga himala o nakakagawa ng mga kabalagan. Tapos alam nila yung utos. O hindi pa rin sila sumunod sa Diyos. Kaya sabi ng Diyos dito, di ba? Ito, basahin ko sa yung muli, Tapos papatuloy ko. Sapagkat ang lahat ng taong yun na nakakita ng aking kaluwalhatian at ang aking mga tanda, alam ng Diyos na aking ginawa sa ito at sa ilang ay tinukso pa rin ako nitong makasampu at hindi dinig ang aking tinig. Tunay na hindi nila makikita ang lupain na aking isinumpa sa kanilang mga magulang. Sino man sa kanila na humamak sa akin ay hindi makakakita. Hindi makakita ng lupain. Yung sinumpa ng Diyos kay Abraham, yung mga nanungayaw sa Panginoong Diyos dito. Yung humamak sa kanya, sabi rito, yung sabi rito, sino man sa kanila na humamak sa akin at hindi makikita, kasi paghamak po sa Diyos yun yung panunungayaw, yung alam mo yung utos, tapos di pa sinunod, kasi alam ng Diyos yun, kasi siya may sabi rito, tinukso pa rin siyang makasampu, hindi nagsisunod yung mga taga-Ehipto, hindi nila makikita yung lupain, sabi ng banal na kasulatan. Hindi sila magmamana ng kaharian ng Diyos. Pinatay nga yung mga ibang lahi ng Israel ang nakapagmana yung mga batang nagsitanda, mga edad 20 yata, sila yung nakapasok sa lupain pangako ng Diyos. Yung hindi nanungayaw sa Diyos. Kalapastanganan po kasi yung ganon, yung hindi mo susundin yung utos ng Diyos. Kasi alam ng Diyos yun yung alam mo na yung utos, tapos hindi pa sinusunod, alam niya yun. Alam niya yun. Yun yung mga hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Yung mga lumalapastangan din sa Kanya. Ito sabi ng banal na kasulatan, Basahin ko sa inyo rito sa sa Mateo 30 hanggang 32. Ang hindi sumasa akin ay laban sa akin. Ayun Pagka hindi ka sumusunod sa Diyos, laban ka sa Kanya. At ang hindi nag-iimpok na kasama ko ay nagsasambulat. Kaya sinasabi ko sa inyo, ang bawat kasalanan at kapusungan ipatatawad sa mga tao. Tatapot ang kapusungan laban sa Espiritu ay hindi patatawad. At ang sino mang magsalita sa isang salitang laban sa anak ng tao, ipatatawad sa kanya. Tatapot sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawad sa kanya, kahit sa libutang ito o maging sa darating. Hindi patatawad yung mga nagsasalita ng kapusungan. Kasi nga, ilang beses nila tinungayaw yung Diyos yung sabi, makakapaghanda ba ang Diyos dito ng
ng ano, ng dulang sa ilang nung inilabas sila. Tapos marami silang hiningi kay Moises, walang tubig, walang karne. Paano kami makakakain ng karne? Sabi ng mga Israelite eh. Baka, o kung ano pinanungayaw ng mga Israelita kay Moises eh. Kung ano yung hinihingi, o minumusong, nilalapastangan nila yung, kasi pag nilapastangan mo yung sasordote ng Diyos, o yung Diyos din ang nilalapastangan mo, eh marami silang hinihingi kay Moises eh. Inipasala nila si Moises eh. Sabi ng banal na kasulatan eh. Ayun, pagka yung alam natin yung utos, tapos sinusuway natin, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos, sabi ng banal na kasulatan. Ito basahin ko sa inyo rito sa ano, sa Mateo, sa may Marcos. Hindi po magmamana ng kaharian ng Diyos yun, yung alam mo na yung utos, tapos hindi ka sumusunod. O, ito sabi ng banal na kasulatan, no? Sa may Marcos 3. Katotohanan dito po sa Marcos 3:28. Katotohanan sinasabi ko sa inyo. Ipatatawad lahat ang kanilang mga kasalanan sa mga anak ng mga tao at ang kapusungan kailanman sila'y nagsasalita ng kapusungan. Dapat sino mang magsalita ng kapusungan laban sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran magpakailanman, kundi may kasalanan ng isang kasalanan walang hanggan. O yun, walang hanggan. Hindi rin magmamana ng kaharian ng Diyos yung namumusong sa Diyos o yung nagsasalita ng kapusungan. Yung kasi marami silang hinihingi kay Moises eh. Kasi yung pinusong nila si Moises, Diyos din yung pinusong nila. O walang tubig dito, walang karne. Kumakain kami ng bawang at melon. O sabi ng mga Israelite eh. Kung ano pinusong kay Moises eh. O yun, kasi pag pinusong mo yung saserdote ng Diyos, o yung Diyos din ang pinusong mo nun. Kaya hindi sila kaya yung mga matatandang namusong kay Moises, hindi po yung nakapasok sa ipinamamana ng Diyos na lupain na binumbukalan ng gatas at pulot. Kundi ang nakapasok doon yung mga bata, yung mga edad 20 pababa, sila yung nakapasok sa lupang pangako. Yung mga namusong sa Diyos, hindi po naligtas yun. Ibinuwal yung kanilang bangkay sa ilang. Kasi marami silang hinihingi kay Moises, sabi rito sa banal na kasulatan. Dito marami siyang hinihingi eh. Yung mga Israelite, nilapastangan pa nila si Moises eh. Dito sa may bilang 16:41. Marami silang hinihingi rito eh. Kaya ganon, yun po yung paglapastangan sa Diyos, yung alam mo na yung utos, tapos sinusuway mo, panunungayaw, tapos marami kang hinihingi sa Diyos, tapos sabihin mo, hindi kayang gawin ng Diyos yun. Kayang gawin pastangan mo. Kaya hindi sila nagmana ng lupain eh, yung mga matatanda rito. Basahin ko sa inyong muli. Datapos sa kinabukasan ay nilipasala ng buong kapisanan ng mga anak ni Israel si Moises at si Aaron na sinasabi, inyong pinatay ang bayan ng Panginoon. At nangyari nang magpipisan ang kapisanan laban kay Moises at laban kay Aaron at sila'y tumingin sa dako ng tabernakulo ng kapisanan. At narito, tinakpan ng ulap, ng kalwalatian ng Panginoon ay lumitaw. At si Moises at si Aaron ay naparoon sa tapat ng tabernakulo ng kapisanan. At sinabi ng Panginoon kay Moises na sinasabi, lumayo kayo sa gitna ng kapisanang ito upang aking lipulin sila sa isang sandali at sila'y nagpatira pa. O yun nilipol yung mga suwail sa Diyos hindi sumunod. Yung mga lumpastangan sa Kanya. Ganon, kaya hindi magmamana ng kaharian ng Diyos yung lumampastangan sa Kanya. Ganon, yung alam na yung utos. Yung alam na yung utos, sinadya mo, o hindi ka magmamana ng kaharian ng Diyos nun. Kasi alam mo na nga yung utos
sinadya mo pa, o yun po, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos yun. Kasi panunungayaw sa Diyos yun eh. Pag napastangan yung gano'n, yung sabi nga, ang magpanungayaw sa kanyang Diyos ay papatayin walang pagsala, di ba? Sabi ng banal na kasulatan dito, papatayin walang pagsala yung lumapastangan sa pangalan ng Diyos eh. Sabi rito sa Levitico, basahin ko sa inyo rito. Magpagtungayaw sa kanyang Diyos ay papatayin walang pagsala. Sabi rito sa Levitico. Papatayin walang pagsala yung lumapastangan sa Diyos. Ito sabi ng banal na kasulatan. Sabi rito, huwag yung lalapastanganin ng aking banal na pangalan. Ito po sa Levitico 21:6. Sila'y magpapakabanal sa kanyang Diyos at huwag nilang lalapastanganin ang pangalan ng kanilang Diyos. Ayun o. Bawal silang lumpastangan sa pangalan ng Diyos eh. Nilapastangan nila o sabi ng Diyos, ang lumapastangan sa akin ay papatayin walang pagsala. O yun o. Kaya pinatay nila yun ng Diyos yung mga lumapastangan sa kanya eh. Ganon, hindi po magmamana ng kaharian ng Diyos yung mga namumusong sa Diyos, yung mga lapastangan. Yung paglapastangan sa Diyos, no, yung tinutungayaw mo yung kanyang mga sasordote, yun po yun. Tapos yung alam mo na yung utos, o yun, papatayin walang pagsala yung ganon. Ito sabi ng banal na kasulatan, no. Yung alam mo na yung utos, no, yun yung kapusungan sa Diyos, kalapastanganan. Gaya niyang Diablo, di ba? Alam niya yung utos ng Diyos eh. O namusong pa siya sa Diyos, hindi sumunod sa utos, o itinapon siya, kaya nga natulan yung Diablo, di ba? Alam niya yung utos, tapos nilapastangan niya, sumuway siya. Ito sabi ng banal na kasulatan, no, yung alam mo na yung utos, tapos sinuway mo, ay Diyos alam niya kung sumusunod ka o hindi eh. Siya nakakasayasat ng puso't isipan, di ba? Sabi ng banal na kasulatan. Ganun po yung pamumusong sa Diyos at panunungayaw. Yung lumapastangan sa Kanya o papatayin walang pagsala, hindi po magmamana ng kaharian ng Diyos yung ganun. Ito ang sabi ng banal na kasulatan sa sa may bilang 30 hanggang 31. Ngunit ang tao na makagawa ng anumang buong kapusukan, o yun, buong kapusukan, sabihin, sinadya po to, kasi buong kapusukan eh. Sabihin, alam niya ng tao to na yung utos na ganon. Alam niya na yung utos, tapos nilabag niya pa. Ito sabi ng basahin ko sa inyong muli. Ngunit ang tao na makagawa ng anuman ng buong kapusukan, o yun, buong kapusukan. Kasi alam niya na yun eh, yung utos, tapos kaya kapusukan eh, buong kapusukan eh. Sabihin, alam niyo na yung utos. Tapos, lumapastangan, yun yung kalapastanganan sa Diyos, kapusungan po yun. Nung alam mo yung utos, tapos sinusuway mo, yun, hindi na po yun magmamana ng kaharian ng Diyos. Kasi, yun, panunungayaw po sa Holy Spirit yun. Basahin ko po sa inyong muli. Ngunit ang tao na makagawa ng anuman ng buong kapusukan, maging tubo sulupain o taga-ibang lupa, ay lumapastangan sa Panginoon, ang taong yan ay hiwalay sa gitna ng kanyang bayan. Sapagkat kanyang hinamak ang salita ng Panginoon, no yun? Yun, no, hinamak yung salita ng Panginoon, sabihin hindi po sumunod yun. At kanyang sinira ang kanyang utos. Ang taong yan ay lubos na hiwalay. Ang kanyang kasamaan ay tataglayin niya. Okay, no? Tataglayin niya yung kasamaan niya. Yun po yung kalapastangan sa Diyos, yung manungayaw sa Holy Spirit, yung sinuway mo yung utos, alam mo na. O, alam kasi ng Diyos yun, yung sumusunod ka ba o hindi, kahit walang nakakita sa iyo. Alam niya yun. Kaya sabi nga ng Diyos to sa ibang verse ng talata, nakita na yung kanyang kalwalatian at mga kabalagan niya, o pati mga utos, ibinigay niya na,
O sabi ng Diyos, itinukso pa rin siya ng makasampu, di ba? Sabi ng Panginoong Hesus, o tinukso pa rin siya ng makasampu. Kasi alam ng Diyos yun eh, yung alam na yung utos, tapos sinuway mo. O yun po yung kalapastanganan sa Diyos, yung panunungayo po sa Diyos yun, yung mga kung ano-ano hinihingi mo, ganoon. Basahin ko sa inyong muli. Dito po sa bilang 15:30. Ngunit ang tao na makagawa ng anuman ng buong kapusukan, maging tubo sa lupain o taga-ibang lupa, ay lumapastangan sa Panginoon at ang taong yaon ay iwalay sa gitna ng kanyang bayan. Sapagkat kanya hinamak ang salita ng Panginoon. Ayun, ang ibig sabihin ng hinamak yung salita, hindi po sumunod sa utos ng Diyos yun. Yung ibig sabihin po nun. At kanyang sinira ang kanyang utos. Ang taong yan ay lubos na ihiwalay sa kanyang, ang kanyang kasamaan ay tataglayin niya. O tataglayin ng tao yan eh, yung sumuwi ka sa utos ng Diyos, lumapastangan ka. Kasi alam mo na nga yung mga utos, susubay ka pa. O ganon, hindi po magmamana ng karya ng Diyos yung ganon, yung alam mo yung utos, tapos sumusuway ka pa. Alam ng Diyos yun, kung alam ng Diyos yun, kung alam mo yung utos niya, hindi pa, alam niya po yun. Alam niya po yun. Kaya, kasi siya yung sumisiyasat ng puso't isip, di ba? Sabi niya, o, aking gagantiin ng bawat tao, ayon sa kanyang magawa, di ba? Sabing ganon. Alam po ng Diyos yun, kung alam mo yung utos. O, isabihin, alam na yung utos. Ganun po. Yun po yun. Pagka alam na yung utos, hindi po tapos sinusuway mo, o hindi po magmamana ng karya ng Diyos yun. O, basahin ko sa inyong muli. Dito po sa Hebreo 10:26. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang hayang natitira pa patungkol sa mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. O yun, mga kaaway na ng Diyos yun. Yung alam na yung utos. Tapos sinusuway mo pa. Alam ko kasi ng Diyos yun eh. Kung alam mo yung utos niya, kung natanggap mo na yung buong katotohanan, tapos sinuway mo pa. Kaya sabi nga ng Panginoong Hesus, ang hindi sumasa akin ay laban sa akin. O meron mga pastor na ganyan eh, yung alam na yung utos. Sabi nga pa siya lang ng puso. 'Di ba? Sabi ng Diyos. Tapos hihingan nila o 1,000, 1,000,000. O yung hindi magmamana ng karya ng Diyos yung mga ganyang pastor. Yung alam mo na nga yung utos eh, magbigay lang ay sa pinasya ng puso eh. Tapos kung ano hinihingi mo, lagak. O 'di ba? O ganun. O tapos kung ano na pa yung binebenta mo. O di ba? Sabi nga, bumili ka ng katotohanan at wag mong ipagbili. O, sabi ng Diyos. Sumisipi sila ng mga verse, gumagawa ng mga aklat, bebenta nila. O yun, mga bulaan po yung ganun, yung mga sumisipi ng mga kumukuha ng verse, tapos ibebenta, parang aklat na, O, bawal po sa Diyos yun. Alam mo na nga yung utos, utos lang, magbigay, ay sa pinansya ng puso, tapos kung ano-anong inaano mo. Ganun po, kasi nga yung utos na, yun po yung hindi magmamana ng karya ng Diyos, yung magpagtungayo sa Diyos, o lumapastangan sa Diyos, pati yung lumait sa kanyang kapwa, sa nanay at tatay, o hindi po magmamana ng karya ng Diyos yun. God bless po, yun po yung ating paksang natapos, yung lumapastangan sa Diyos, na manungayaw, at saka sa ama't ina. Kasi nga, utos ng Diyos, ibigay natin yung nanay natin, igalang natin, di ba? Dinggin mo yung ama na naging anak ka, at huwag mong hamakin ng yung ina kung siya'y tumanda. O, sabi ng ba, igalang mo yung ama at ina upang ikaw pagpalain at pagbuhay ka ng malaon sa lupa, sabi ng Diyos. Ganun po. God bless po, yun po yung paksa nating natapos, yung